pinakabago, pinakamalupit at pinakakawili-wili na atraksyon ng Las Vegas hanggang sa kasalukuyan. Bagamat kamangha-mangha na sa kanyang panlabas na anyo, ang mga nakatago sa loob nito ay mas makabuluhang kawili-wili kaysa sa inaakala mo. At ano nga ba ang rason ng pagpapatayo ng bagay na ito? Ito ba ay nanghiling sa Illuminati at ang dakilang icon na nagkokontrol sa buong mundo? Halika, tingnan natin ang mas malapitan ito, mga kapitbahay. May mga bagay ka bang hindi maintindihan at mga bagay na hindi maunawaan? Halika at ating tuklasin at harapin ang katanungang, totoo ba ito? Sa tulong ni Kapitan Misteryo. Your friendly kapitbahay. Ang lungsod ng Las Vegas ay kilala sa kakaibang arkitektura nito na labis at labis. Ang mga resort at casino nito ay ilan sa mga pinakakilalang istruktura sa buong mundo. Hanggang sa Bellagio at MGM Grand, ang lahat tungkol sa Las Vegas ay tinayo sa paligid ng idea ng kahanga-hanga at kasaysayan. At ang pag-aaksaya kaya ng konstruksyon ng isang gusali na kasing kakaiba at katawa-tawa tulad ng Sphere ay isa lamang sa mga karagdagang gusali na natatanging skyline ng lungsod. Ngunit ano nga ba ito at bakit ito itinatayo? Ang Sphere ay isang arena para sa musika at entertainment na matatagpuan lamang sa isang kanto mula sa sikat na Las Vegas Strip na may taas na higit 100 metro at may diametro na 150 metro. Ito ngayon ay may record sa buong mundo para sa pinakamalaking spherical na istruktura. Noon, ang ABC Arena sa Sweden ang may ganitong record. Ang pagtatayo ng isang behemoth na tulad nito ay hindi mura, ay tinatayang magkakahalaga ng hanggang $2.3 billion na ginagawa itong pinakamahal na venue para sa entertainment sa kasaysayan ng Las Vegas. Dahil sa kanyang labis na laki at halos perpektong bilog na anyo, ang konstruksyon nito ay hindi madali. Ang ininyero na nasa likod ng gusaling ito ay nangangailangan ng maraming komplikadong matematika. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi natin babanggitin ang mga detalye nito. Bagamat maganda ang loob nito, ibinahagi ng developer ang mga formula sa kanilang website. Oo, syempre, dahil ito'y unang proyekto ng ganitong kalakaran, kailangan gamitin ang espesyalisadong kagamitan. Ito ang dahilan kung bakit ang isa sa pinakamalaking crane sa buong mundo ay dinala pa mula sa Belgium upang mag-angat ng ilang mga mabibigat na materyales. Nakakatuwa, ang crane mismo ay sobrang laki, kaya't kailangang buuin ito gamit ang isa pang crane sa loob ng mahigit 2 linggo. Ang isang mahalagang piraso na nangangailangan ng espesyal na pag-angat ay isang steel compression ring na nagiging tuktok ng istruktura. Bagamat hindi mukhang ganun kalakas ang bahaging ito, ay may timbang ito ng katulad ng 2 Boeing 757. Ang pag-aangat nito ay hindi magiging posible kung walang espesyal na crane. Nang matapos ang mga huling detalye, ang Sphere ay maaaring mag-accommodate ng hanggang 18,000 na katao ng sabay-sabay. Subalit bukod sa mga konsyerto, itinakda rin ang arena para sa mga award show, product launch at maging sa mga esports tournament. Ang mga tagagawa ng Sphere ay may plano na gumawa ng kanilang istruktura sa London at sa hinaharap. Marami pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit isang tanong na marahil ay tinatanong ngayon ng marami ay bakit itatayo ang isang Sphere? Ang sagot ay medyo simple, sapagkat ito ay Las Vegas at kaya nila ito. Sa labas, ang gusali ay basta mga gusali sa paligid nito, at bagamat maaring tila nagtututol ito sa skyline ng lungsod, iyon ang mismong gusto nilang gawin at iyon ang kinikilala sa Vegas. Ang labis-labis na arkitektura na kumakapit sa mata mula sa malayo. At maniniwala ka, tiyak na mapapansin mo ang kanyang panlabas noong ika-4 ng Hulyo. Noong mga oras na iyon, ang mga turista at residente ng Las Vegas ay unang nakakita sa tunay na anyo ng Sphere. Ang 1.2 milyon individual na LED ay sumabog sa unang pagkakataon, nagpakita ng kamanghamanghang liwanag at kulay.
ipinakilala ng gusali ang kanyang sarili sa buong Las Vegas. Ang mga tao sa ibaba at online ay agad na nagsalita patungkol sa kamangha-mangha at extravagant na engineering sa likod nito. Halos 56,000 square meters ang panlabas na display ng gusali. Ay hindi lamang ito ang pinakamalaking LED screen sa buong mundo, ito rin ang pinakamalaking video-capable screen ng kahit anong uri. Upang ma-set up ito sa konteksto, ang laki ng display na ito ay higit sa 60,000 na beses kaysa sa isang karaniwang 55-inch TV na marahil ay nasa bahay mo. Dahil ang screen ay nagbibigay bukas sa buong istruktura, maaring gawin ang venue sa kahit anong imahe. Maaring maging buwan, basketball o kaya mata ng tao. Ang mga kumpanya ay nangangarap na gamitin ang display na ito bilang isang malaking billboard para sa mga advertisements, na malaking oportunidad para sa mga advertisers at mga tagapaglikha ng Sphere. Noong unang inanunsyo ang proyekto noong 2018, pinangarap ng mga tagapaglikha ang isang karanasan na magbabago sa hinarap ng live entertainment. Bilang kabisera ng kasiyahan sa entertainment sa buong mundo, hindi nagkulang sa mga music venue at arena ang Las Vegas. Kaya't upang mapansin, kinakailangan ng Sphere na magbigay ng isang karanasan na hindi maibibigay sa ibang lugar, at siya'y tiyak nitong nakuha nito. Isa sa mga itinampok ay ang napakalaking LED screen na sumusunod sa kurbatura ng dome. Bagamat mas maliit ito kumpara sa napakalaki sa labas, ang indoor screen ay nakakamangha, kasama ng kabuuang sukat na 15,000 square meters. Ito ang pinakamalaki at pinamataas na resolusyon na wrap-around display sa buong mundo. Upang lumikha ng pinakamahusay na nilalaman para sa kamanghamangang screen na ito, kinakailangan ng mga tagapaglikha ng MSG Sphere na likhain ang kanilang sariling sistema ng kamera, ang tinatawag na Big Sky. Ang sistemang ito ay isa sa mga pinakamalakas sa buong mundo na nagpapahintulot sa 18,000 na footage na may 120 frames bawat segundo. Subalit hindi lamang dito nagtatapos ang karanasan. Ang venue ay mayroon ding mga cutting-edge na teknolohiya para sa audio. Nagtatampok ito na isang kahangahangang spatial audio system na binubuo ng higit sa 100,000 individual na speakers. Ibig sabihin, ang lahat sa loob ay makakaranas ng parehong kalidad ng tunog, kahit na ang isang tao sa pinakamalayong upuan mula sa entablado ay maririnig ng malinaw kung ano ang nangyayari. Ito ay nagbibigay rin ng posibilidad na magpatugtog ng iba't ibang wika ng sabay-sabay. Maaring ang katabi mo ay nakikinig ng Espanyol habang ikaw ay nakikinig ng Ingles. Ibinigay ng Pangulo ng Sphere ang paglalarawan sa audio sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay parang headset sound nang walang headset para sa bawat upuan sa loob ng arena. Pero hindi natatapos ang karanasan sa audio at visual. May mga 10,000 sa mga upuan ay may haptic technology na naka-install. Mararamdaman ng mga manonood ang karanasan na screen ng real time. Bukod pa rito, mayroon din 4D na elemento tulad ng hangin at amoy. Ang mga tagapaglikha ay magkakaroon ng kakayahan na lumikha at maranasan ang isang kakaibang karanasan na sobrang totoo, na ang mga fans ay magtatanong na nangyayari sa kanilang realidad. Ang teknolohiya sa likod ng lahat ng ito ay halos bago pa, kaya't isang buong production studio ay binuksan noong 2022 upang lumikha ng nilalaman para sa venue. Ang studio na ito ay naglalayong makipagtulungan sa iba't ibang filmmaker at musikero upang lumikha ng mga kakaibang karanasan para sa Las Vegas Sphere at para sa mga hinaharap pang Sphere. Bagamat ang feedback para sa gusaling ito ay karamihan ay positibo mula sa buong mundo, may mga valid na pagsusuri sa pagkatayo nito. Ang ilang mga driver sa Las Vegas ay nagpapahayag ng pag-aalala sa sobrang maliwanag na ilaw ng Sphere na maaaring makadistract sa kanilang pagmamaneho. Ang iba ay nag-aalala sa kaligtasan ng pagmamaneho sa paligid ng arena. Dahil dito, patuloy na nakikipagtulungan ang mga opisyal sa lokal na pamahalaan upang bumuo ng mga regulasyon sa kaligtasan. Isa pa sa mga pagsusuri ay ang tungkol sa hinaharap na lokasyon nito sa London. Kamakailan lamang ay naaprubahan ng lokal na pamahalaan ang proyektong ito na magkakaroon ng katulad na panlabas na display na may milyon-milyong LEDs. Gayunpaman, ang mga residente ay nag-aalala na ang gusali ay magdudulot ng sobrang liwanag sa lugar na maaaring makaapekto sa kapaligiran.
Ayon sa mga residente, ang ganitong maliwanag na gusali ay maaring posible lamang sa isang lungsod tulad ng Las Vegas at hindi sa isang urban at residential na lugar tulad ng Stratford sa East London. Sa kabila ng lahat, isang bagay ay tiyak, ang Las Vegas Sphere ay isang kahangahangang engineering na likha na wala pang katulad sa mundo. Sa mga susunod na panahon, malalaman natin kung magiging tagumpay ito. At kung ating makikita mga kaibigan, ang sphere na ito ay tila baga nagpapahiwatig na ang all-seeing eye sa Illuminati ay nagpapakita ng kanyang pagiging dominante sa buong mundo. At kung ating makikita, ito ay nakapaloob sa Las Vegas, ang sentro ng Sin City sa buong mundo. At tila baga ipinapahayag niya na ang entertainment, ito ang mata ng Diablo na ipinapakita sa buong mundo. Ang taglay nitong lakas at pagmamasid na tila baga kaya niyang kontrolin ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaya naman binabanggit mga kaibigan sa Mateo 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sa verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Verse 43, muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Mga kaibigan, katulad ng binabanggit ng ating Panginoong Diyos, wag nawa tayo madaig ng tukso at maging alerto tayo, magbantay tayo, sapagkat mahina ang ating laman at kinakailangan natin ang espiritu ng ating Panginoong Diyos na nais niyang ipanukala sa atin. Tayo ay magkaroon ng isang mata na mapagmatsyag, isang matang nakakaalam ng kabutihan sa kamalian. At hilingin natin sa ating Panginoong Diyos na idaan tayo sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tulungan kami na makita ang kabutihan sa kamalian at makita po nawa namin kung ano po ang tamang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Gabayan kami, Panginoon, at nawa po'y mamuhay ang aming Panginoong Jesucristo sa aming puso't damdamin mula ngayon at magpakailanpaman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.